Sa ika-13 araw ng digmaan sa Gaza, sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng grupong Hamas, lalo pang lumawak ang matinding tunggalian sa buong rehiyon, kung saan mula kagabi, walang patid na nagpakawala ng mabibigat at nakamamatay na mga bomba ang Israeli Defense Forces sa iba't ibang lungsod ng Gaza Strip bilang bahagi ng kanilang kampanya upang walisin ang mga militanteng ito sa mundo. Ayon sa mga ulat, tinarget ng mga airstrikes ang mga pangunahing kuta ng Hamas, kabilang na ang kanilang mga underground tunnel, kampo at mga pasilidad ng armas, na napabalitang kabilang sa mga pinasabog ay ilang gusali na ginagamit bilang operational headquarters ng organisasyon, pati na rin ang mga lansangang nagkukonekta sa kanilang mga supply routes. Nang bumagsak ang unang serye ng mga airstrikes, yumanig ang buong kapaligiran, bumuka ang mga lansangan at gumuho ang mga gusali. Nasa bawat pagsabog ay tila isang lindol na gumigising sa buong Gaza sa isang bangungot ng pagkawasak. Ang mga matataas na gusali ay tuluyang bumigay, bumagsak na parang bahay ng posporo habang nilalamon ng apoy. Kasunod nito, isa na namang dagundong ang lumapag sa kalupaan na sunod-sunod na mga bomba ang sumalpok sa gitna ng lungsod, dahilan upang mabiyak ang mga kalsada at lumubog ang ilang bahagi ng syudad, na ang usok at abo ay bumalot sa ere at halos hindi mo na makita ang mga tao dahil sa makapal na alikabok. Matapos ang ilang oras na walang humpay na pambobomba, tumambad sa mga Palestino ang isang nakapanlulumong tanawin ng pagkawasak, na ang mga gusaling dating nagsilbing tahanan, ospital at paaralan ngayoy wasak-wasak na at halos hindi na makilala, habang ang hangin ay punong-puno ng alikabok na lumulunod sa sinumang humihinga rito, at ang ilang bahagi ng lungsod ay nagmistulang isang malawak na libingan dahil sa walang tigil na pambobomba ni Netanyahu, sapagkat patuloy na kumukontra ang mga militante sa Israel na wala rin silang magawa kundi ang lumpuhin ang mga grupong ito. Ang mga airstrikes ng Air Force ay nagresulta sa pagkamatay sa 20 Palestinian, kabilang na dito ang mga mandirigma ng organisasyon at mga sibilyang nadamay sa mga pambobomba, na talagang hindi na nagbigay ang pamunuan ng Israel ng anumang mga babala tungkol sa kanilang mga pag-atake, upang hindi na makaporma ang mga salot na ito na humantong sa kanilang pagkatodas. Maliban sa walang humpay na air assault na nagpayanig sa buong Gaza, mas pinalawak pa ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang operasyong militar nito sa lupa, kung saan maraming sundalo, armored vehicles at elite ground units ng IDF ang ikinalat sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip. Sa gitna ng mga naglalagablab na labanan, dahan-dahang umuusad ang mga Israeli ground forces sa teritoryo ng Hamas, na mahigpit na tinututukan ang bawat iskinita, gusali at lagusan kung saan maaaring nagkukubli ang mga natitirang mandirigma ng kilusan, na walang sulok na pinalalagpas. Bawat bahay ay sinusuyod para iligpit ang mga salot na ito sa rehiyon. Kasabay nito, muling naglabas ng matinding banta ang mga terorista, isang babalang yumanig sa buong Israel. Ayon sa kanilang pahayag, kung hindi titigil si Netanyahu sa walang awang pambobomba sa kanilang mga lungga, ang isang bihag na ito ay tuluyan ng iligpit sa lalong madaling panahon, na hindi na umano nila kasalanan pa kung tatawid sa kabilang buhay ang bihag na ito, dahil paulit-ulit na silang naglabas ng mga babala tungkol sa pagpapahinto ng mga airstrike na walang habas na tumatama sa maraming Palestinian. Sa isang video na inilabas ng mga terorista, makikita ang isang bihag na Israeli na nanginginig sa takot habang walang tigil na nagmamakaawa. Paulit-ulit niyang isinisigaw ang kanyang pakiusap na itigil na ang mga pambobomba dahil ayaw pa niyang tumawid sa kabilang mundo at gusto na niyang umuwi sa kanila upang makita ang kanyang asawa at anak. Ang babalang ito ay isang malinaw na ultimatum, isang matinding panawagan
na hindi maaring balewalain. Kapag hindi tumigil ang mga airstrikes, may buhay na magwawakas at hindi sila magdadalawang isip na tuparin ang kanilang banta. Dahil dito, lalo pang naging puspusan ang operasyon ng IDF sa paghahanap sa mga nawawalang Israelita. Pero isang malaking tanong ang bumabalot sa publiko, nasaan na nga ba ang mga bihag? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila mahanap ng militar? Ang Gaza ay hindi lang isang simpleng battlefield, ito ay isang maze ng tunnel na may lihim na daanan sa ilalim ng lupa, na malamang na dito nakakulong ang mga bihag, ngunit patuloy na nagpapalipat-lipat ng lokasyon ang mga terorista upang maiwasan ang pagsagip ng Israeli forces kahit bombahin pa ang buong lungsod. Ang pagpapakita ng mga bihag sa publiko ay isang malaking desisyon at hawak ng mga terorista ang kontrol dito, na hindi nila basta-basta ilalabas ang mga bihag kung wala silang makukuhang kapalit. Maaaring ginagamit nila ito bilang bargaining chip sa negosasyon para sa ceasefire o pagpapalaya ng kanilang sariling mga bilanggo sa Israel. Hindi rin basta-basta susugod ang IDF sa ilalim ng lupa para iligtas ang mga bihag kung hindi nila tiyak ang lokasyon dahil delikado ang anumang rescue mission. Kung magkamali sila, maaring matudas ang mga bihag sa gitna ng operasyon. Bukod pa rito, may malaking posibilidad na ginagamit ng Hamas ang mga Israeli bilang human shield, kaya't anumang opensiba laban sa mga terorista ay maaring magtulak sa mga hostage sa bingit ng kamatayan. Maliban sa mga babala ng Hamas, tuloy-tuloy din ang kanilang armadong paglaban sa militar ni Netanyahu. Sa kabila ng matinding opensiba ng IDF, patuloy silang nagpapakawala ng mga rocket, nagsasagawa ng pang-aambush at gumagamit ng guerrilla tactics laban sa mga puwersa ng Israel. Gamit ang kanilang mga RPG at improvised explosive devices, walang humpay nilang tinatarget ang mga sundalo, pati na ang mabibigat na mga sasakyan ng militar. Mula sa mga natitirang gusali at tunnel, bigla ang sumusulpot ang mga sniper at rocket teams ng kilusan na pinapaulanan nila ng mga bala at bomba ang tropang Israelita. Ginagamit ng Hamas ang kanilang kaalaman sa kalye at lagusan upang mapanatili ang laban. Ang bawat iskinita ay nagiging isang death trap at ang bawat gusali ay posibleng pinamumugaran ng mga militante na handang makipaglaban hanggang sa kanilang huling hininga. Ngunit hindi rin nagpapabaya ang Israel, na sa bawat opensiba ng Hamas, agad itong tinutumbasan ng mas malakas at mas mabagsik na sagot mula sa IDF. Gamit ang kanilang drones, fighter jets at heavy artillery, patuloy nilang dinudurog ang mga natitirang puwersa ng organisasyon upang iligpit ang mga ito sa kanilang sariling lupain. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng puwersang Israelita sa mga lungsod ng Gaza para bigyan ang mga ito ng matinding presyon at sakit sa ulo na ang mga airstrikes ni Netanyahu ay nagdulot na ng matinding humanitarian crisis sa rehiyon at pagkawasak ng maraming pasilidad dahil lang sa pagsalungat ng mga militante, lalo na sa maling pagkalkula ng mga ito sa kakayahan ng IDF. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala kang duda. Mahalagang balita, di ka mag-iisa, anumang oras, saan ka man. Balitang malinaw, walang iwanan. Mahalagang balita, tinig ng bayan.